Binatawan ng Amerika ng panibagong taripa ang mga produktong galing sa Pilipinas. Ayon sa Office of the United States Trade Representative, inaprubahan ni US President Donald Trump ang dagdag na 12.5% tariff sa Philippine exports. Kasunod ito ng ginawa nilang investigasyon sa mga bansang hindi umano ipinagbawal ang pag-angkat ng mga produktong mula sa forced labor o sapilitang pagtatrabaho. Bukod sa Pilipinas, pinatawan din ng naturang taripa ang China, Japan at South Korea. Binomba ng tubig ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Pasado alas 6 ng umaga kanina nang tirahin ng water cannon ang BRP Cape San Agustin na barko ng Philippine Coast Guard. Bago ito, 6 na CCG vessels daw ang bumuntot sa ating barko. Bandang alas 7:30 naman nang bombahin ng tubig ng barko ng China ang BRP Datu Panduhinog ng BFAR. Pinatay pa raw ng CCG vessels ang automatic identification system nito, isang paglabag sa international navigation rules. Mag-aalas 8 nang sunod-sunod ng tirahin ng water cannon ang BRP Datu Paduhinog. Pati ang BRP Datu Kabaylo, hindi rin nila pinatawad. Sa kabila nito, ligtas sa mga Pilipinong crew at naituloy ang pagdadala ng langis sa mga mangingisdang Pinoy sa Bajo de Masinloc. Kahapon, ng water cannon na rin ang China Coast Guard sa barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Jazz Paredes. Umaga kahapon, nilapitan at niradyohan ng Chinese Coast Guard ang BFP Datu Dumangsil ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na patungong Bajo de Masinloc para sa resupply mission. Tumiretso pa rin ang BFAR vessel, kaya ang barko ng China tumira ng water cannon na tumagal ng 2 minuto. Hindi naman ito direktang itinutok sa barko ng BFAR, kaya walang nasaktan. Kasama ang Philippine Coast Guard, natuloy rin ang BFP Datu Dumangsil sa pamamahagi ng langis at pagkain sa mga Pilipinong mangingisda. Nagpadala rin ng aircraft ang PCG para umalalay. Niradyohan din ito ng China. Pero nagpatuloy sa monitoring ang PCG aircraft at namataan ang 3 CCG vessels, 2 maritime militia boats at isang Chinese Navy ship. Sa isang Facebook post, iginiit ng Chinese Embassy na iligal na pinasok ng Pilipinas ang teritoryo daw nila na tinatawag nilang Wangyan daw. Naglabas pa sila ng video pero hindi pinakita ang pambobomba ng tubig. I was not even supposed to respond to this kind of harassment of the Chinese Coast Guard, but they decided to post it in social media. But despite of this kind of harassment of the China Coast Guard, the entire BFAR and Coast Guard vessels still proceeded to our mission. Nangyari ito ilang araw lang matapos pagpapaluin ng Chinese Coast Guard ang ilang Pilipinong sundalo sa Ayungin Shoal. Sinabi ni Chinese Ambassador Jing Quan, sinira ng Pilipinas ang umano'y provisional understanding na binuo raw noong 2024 para maiwasan ang tensyon sa teritoryo, kasunod ng issue sa pagkukumpuni sa BRP Sierra Madre. That's against the spirit of our provisional agreement. That is no new construction, keep the status quo. Okay, we agree to the resupply, agreement. But we found they're doing something new. That they send boats and people to challenge us, ask us leave, to provoke or something. Then something happened. So that's the whole story. Sa pulong naman sa kanyang Swedish counterpart na si Paul Johnson, giniit ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na wala siyang alam sa sinasabi ni Quan. I believe there was an agreement to embargo the contents of the conversation, but the Chinese ambassador was the first one to violate that embargo by having that ambush interview right after the talk. Sa exclusive interview sa long take ng One News, naniniwala ang kalihim na sinadya ng China Coast Guard ang insidente sa Ayungin. Hindi raw ito isolated at maaaring strategy rin ng Beijing. Sa gitna ng pahayag ng ilang Chinese scholars na bahagi ng Taiwan ang Batanes. Pati na ang paglalabas ng AI-generated video na pinakikitang unggoy ang mga Pinoy.
The Chinese don't do things at random. There is a grand opera, that a grand script, a grand play, everybody has a script. So this is part of it. It could also be that Xi Jinping, to solidify his hold as the only sole leader, aka dictator of China, has some issues because of the natural calamities, the economy, and he would like perhaps to firm up his legitimacy and creating the scenario where China is under siege. Una nang nakipagpulong si Pangulong Bongbong Marcos sa Chinese ambassador. Nadinig siya ng ambassador ng China, nadinig din ng Pangulo ng ambassador ng China. So with that, sana magkaroon ng mas magandang resulta. Mga kapatid, Mobile Journal, Jas Paredes po hatid ang Muka ng Balita.